Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Christine Joy Sarasap. At sa punto pong ito ay tatalakayin ko ang paksa na kung saan ay naiata sa akin na patungkol po sa mga estratehiya sa sampling. Yun po, sa punto pong ito ay tatalakayin na natin ang mga estratehiya sa sampling. So, batay po sa nakapaskil sa screen, ay ang sampling ay isang critical po na proseso sa pananaliksik. Tapos, na kung saan ay naglalayong pumili ng isang representatibong bahagi o di kaya matatawag natin na sample. So, mula po sa isang mas malaking populasyon, ang mga resulta mula sa sample ay ginagamit upang gumawa ng mga hinuha tungkol sa buong populasyon. So, ang pagpili ng tamang estratehiya sa sampling ay mahalaga upang matiyak ang bisa at pagiging maaasahan ng mga resulta ng pananaliksik. Sa madaling salita, ang mga estratehiya sa sampling ay isang mahalagang proseso sa pananaliksik at ito din po ay ang pagpili ng isang representatibong bahagi o di kaya matatawag natin na sample mula sa mas malaking populasyon. At mahalaga din ang pagpili ng tamang estratehiya sa sampling upang masigurado po natin na ang resulta ng ating pananaliksik ay tama o di kaya balido. Ngayon naman ay tatalakayin na natin ang mga pangunahing estratehiya sa sampling. So una na po riyan ay ang simple random sampling o di kaya SRS. So makikita po natin sa screen na ang definition po nito ay ang bawat elemento sa populasyon ay may pantay na pagkakataong mapili sa sample. At karaniwang ginagamit ang mga random numbers generator o talahanayan upang pumili ng mga kalahok. Kapag sinabi po nating simple random sampling, kung iisipin po natin o pagbabatayan natin ang definisyon, ito po isang paraan ng pananaliksik kung saan bawat po ng miyembro ng populasyon ay may pantay na pagkakataon na mapili bilang isang bahagi ng sample. At karagdagan po, ito po ay pinakamadaling metodong gawin at walang bias sa pagpili ng mga respondent o di kaya mga sample. So, sa karagdagan din, ito din po ay kailangan ng kumpletong listahan ng lahat ng miyembro ng populasyon upang magamit ang pamamaraan na ito. Sa punto pong ito ay dumako naman po tayo sa pangalawa, kung tawagin ay ang systematic sampling. Base po sa nasa screen, ito po ay pumili ng isang random na panimulang punto at pagkatapos ay pumili ng mga elemento sa regular na agwat. Sa madaling salita, ang systematic na sampling, ito po ay kumbaga isang paraan din po ng pagpili ng mga miyembro para sa isang sample mula sa mas malaking populasyon sa pamamagitan po ng pagpili sa kanila sa panapanahong agwat. Dako naman tayo sa pangatlo na kung saan ay tinatawag na stratified sampling na kung saan ay hatiin ang populasyon sa mga homogeneous na subgroup batay sa mga katangian tulad ng edad, mariling kasarian o socio-economic status at pumipili po ng random sample mula sa bawat stratum. Sa madaling salita po, ang stratified na sampling ay inihahati po ang buong populasyon sa mga subgroup na kung saan ay may magkakatulad na katangian. At maaaring din pong mula sa bawat subgroup ay kukuha po ng mga random na sample at ang pinagsamang mga sample mula sa lahat ng mga subgroup ay siya po ang kumbaga magiging pinal po na magiging sample. Ngayon naman po ay dumako naman po tayo sa pang-apat na kung saan ay tinatawag na cluster sampling na hatiin ang populasyon sa mga cluster, halimbawa po mga paaralan o di kaya mga barangay. At isa po sa mga definisyon nito ay pumili ng random na sample ng mga cluster at isama ang lahat ng elemento mula sa mga napiling cluster sa sample. Kapag sinabi po natin cluster sampling, ito po isang populasyon ay hinahati sa mga pangkat o di kaya matatawag nating cluster. Ang pangkat po ay natural na nabubuo at hindi batay po sa mga katangian ng bawat individual. At ang cluster na susuriin ay random na pinipili mula sa lahat ng mga nabuong pangkat. So halimbawa po, kung kung pag-aaralan po ang mga mag-aaral sa isang lungsod, maaring hatiin po ang lungsod sa
bawat distrito. At mula po sa mga distritong mga napili ay ang lahat po ng estudyante sa mga distrito na iyon ay ang magiging pinal po na maging sample o di kaya respondents. Ngayon naman ay dumako naman po tayo sa convenience na sampling na kung saan ay pumili ng mga elemento na madaling makuha o di kaya ay magagamit. Ibig pong sabihin ng convenience na sampling ay ito po ay kumbaga tumutukoy po sa mga paraan ng pananaliksik na kung saan ay ang mga kalahok po o di kaya matatawag natin na respondents ay pinipili po dahil sila ay madaling ma-access o malapit sa mananaliksik sa halip po na random na pinipili mula sa buong populasyon. So halimbawa po, alam po naman po natin na tayo po ay pamilyar o tayo po ay naka-experience na din po sa ganitong pamamaraan, yung convenience sampling. Halimbawa, kapag tayo po ay may research, ang ginagawa po nating respondents ay yung mga madali lang po nating malalapitan. Kumbaga, kakilala lang natin o mga pamilyar lamang po na mga tao. Ngayon naman ay ang judgment sampling. Pumili ng mga elemento batay sa paghatol o kadalubhasa. Ngayon ay ang judgment sampling. Pumili ng mga elemento batay sa paghatol o kadalubhasaan ng mananaliksik. Sa madaling sabi, ang judgment na sampling ay ang mananaliksik po ay pumipili ng mga kalahok batay po sa kanilang mga kaalaman. So halimbawa po, kung ang pag-aaral ay tungkol po sa mga binibili ng mga mamahaling sasakyan, so ang mananaliksik po nito ay pipili po ng mga taong sa tingin niya po ay may kaya o di kaya pong bilhin ang mga ganto kamahal po na mga uri ng sasakyan. Dako naman po tayo sa pampito na sampling na kung saan ay ang quota sampling. Pumipili ng sample na kumakatawan sa mga katangian ng populasyon, halimbawa edad, kasarian o di kaya'y lahi. Kapag sinabi po nating quota sampling, so ito po ay kumbaga paraan ng pagsasampling na kung saan ay ang mga mananaliksik ay nagtatakda po sila ng mga particular na bilang o di kaya'y quota para sa bawat pangkat. Halimbawa po mga edad o di kaya'y kasarian. Ang mga kalahok po ay pinipili hindi ng random kundi ayon po sa itinakdang quota. So hanggang sa ito po ay makumpleto. Ngayon naman po ang panghuling sampling na tinatawag po nating snowball sampling. So mag-recruit po ng mga kalahok at hilingin sa kanila na magrekomenda ng iba pang potensyal na kalahok. Ibig sabihin, ang snowball sampling ay ang mga kasalukuyang kalahok sa pag-aaral ang nare-rekomenda nila o di kaya nag-aanyaya ng iba pang tao, so mula po sa mga kakilala nila na sumali po bilang bagong kalahok. Karaniwan din po na itong kumbaga ginagamit po kapag mahirap makahanap ng mga kalahok dahil sa likas na pagiging bihira po ng mga target ng mga populasyon. Halimbawa po, taong may particular na karanasan po o di kaya mga LGBTQ. Yun lamang po para sa aking parte at naway meron po kayong mga natutunan na aral po sa aking tinalakay. Yun naman po at maraming salamat.